Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang reaksyon ng isang kongresista na di umano destabilisasyon daw ang motibo ni na Congressman Ungab, Atty. Vic Rodriguez at iba pang petitioners. Yung isinampa nilang petisyon sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang 2025 national budget. Okay? Si Congressman Paulo Ortega ang nagpahayag tungkol sa destabilisasyon na yan. Pakinggan lang muna natin itong balita ng GMA tungkol sa kasong isinampa sa Supreme Court. Korte Suprema ang petisyon na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil sa pagkakaroon ng mga blanco sa BICAM report na pinagbasihan nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Ipinakita ni Davao City Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez ang petisyong inihain nila sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang 6.3 trillion peso 2025 national budget. Paglabag daw sa konstitusyon ng pagkakaroon ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee report ng Kongreso na naging basihan ng 2025 General Appropriations Act. Ang pinasasagot sa petisyon sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Cheese Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. We welcome any petitions to question any law that Congress passes at para sa akin, oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng budget. Ang Korte Suprema, ang third branch ng pamahalaan. Hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. Sir, pwede man yun ang comment sa petition ng Supreme Court at sa petition nila kung Ungab sa Supreme Court na sabi naman ni Bersamin, hindi pa raw nasisilbi sa kanya ang petisyon kaya hindi niya pa nakikita ang laman nito. Kanina nakita ng GMA Integrated News ang kopya ng BICAM report ng 2025 budget mula sa Legislative Library, Archives and Museum ng Kamara. Dito makikitang may mga blanco nga sa dokumento. Kahapon, inamin ni House Appropriations Chairman Representatives de la Kimbo na may mga blanco nga silang items sa BICAM report pero hindi raw nito maapektuhan ang validity ng budget dahil napag-usapan na ang pondo para sa mga ito. Binanggit din sa Supreme Court petition ni Ungab at Rodriguez na labag umano sa saligang batas ang pagdadagdag ng Kamara at Senado sa kani-kanilang budget na lagpas sa ipinanukala ng Pangulo. Pinagmukha lamang daw na edukasyon ang may pinakamalaking budget allocation dahil isinama dito ang ilang institusyong nasa ilalim ng Defense at Interior and Local Government Department. At labag din daw sa konstitusyon ng pagtanggal sa pondo ng PhilHealth. Pero sabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, Vice Chairman ng Appropriations Committee, the PhilHealth is technically a income generating agency eh. So it's a wrong nomenclature to say na ito ay budget binibigay annually. It's a subsidy of the government. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatut. Okay, so napakaganda po yung comment ni Senate President Escudero na it's a welcome development yung pag-file ng kaso sa Supreme Court. It's an opportunity for them to answer. Nakakapagtaka itong si Congressman Paulo Ortega, iba ang line of thinking niya, destabilisasyon daw. Okay, basahin ko itong post ng News 5. Isa umanong sinadyang hakbang ang petisyon na inihain sa Korte Suprema kaugnay ng ilang provision sa 2025 General Appropriations Act upang i-destabilize ang gobyerno. Hakbang rin umano ito para baliktarin ang desisyon ng Kongreso sa pag-alis ng 1.3 billion mula sa Office of the Vice President dahil sa umano'y kakulangan ng transparency sa paggamit ng public funds. Binatikos ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang petisyong ito na aniya ay isang bahagi lamang ng political ploy para magdulot ng kalituhan at pabagsakin ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ito na yung exact words ni Congressman Ortega. Let us not mince words. This petition is an effort to undo the decision
of Congress to cut 1.3 billion from the budget of the Office of the Vice President, a decision rooted in Congress' constitutional duty to ensure that public funds are judiciously allocated. The motives behind this petition are suspect, to say the least. This is not just about budgetary provisions, it's about political leverage. Okay? Ito, kinumpirma kamakailan ni Acting House Appropriations Committee Chair Representative Stella Kimbo na mayroong mga blanko sa inaprobahang budget sa Bicameral Conference Committee. Pero pagtitiyak niya, walang irregularidad sa kanilang proseso. Okay. So, ang Malacanang mismo ang naghamon na mag-file kayo ng kaso. Si Senate President Escudero naghamon din, mag-file kayo ng kaso. Ayun na, nag-file na ng kaso at natutuwa ang Senate President. Yun ang tamang response. So, ang palasyo naman sa Executive Secretary Bersamin, hindi pa siya mag-comment dahil hindi pa niya natanggap yung petisyon. So, nakakapagtaka, ano ang basihan ni Congressman Ortega na destabilisasyon yun? Paano maging destabilisasyon ang pag-file ng kaso sa Korte Suprema? Hindi ko maintindihan. Kayo, comment nyo. Agree ba kayo na it's a form of destabilization, pagpabagsak sa Marcos administrasyon, ang pag-file ng kaso sa Supreme Court? Comment ko, no? Then, ano ang kinalaman itong pag-file ng kaso sa natanggal na budget ni OBP? May babalik pa ba yun? Wala na, done deal na yun. Napirmahan na yung GAIP. Paano iba? Anyway, karapatan yon ni Congressman Ortega na magpayag yung kanyang opinion. Kaya lang, bahala na tayo mga taong bayan kung alin ang ating paniniwalaan. Para sa akin, napakaganda itong prosesong ito. Magpasalamat ako kay Congressman Ungab, Attorney Vic Rodriguez at iba pang petitioner sa ginawa nilang ito, at sana ang Supreme Court aksyonan naman kagad. Although mataas ang respeto ko sa Supreme Court. Kasi kung hindi aksyonan yan, wala rin. Kagaya ng 2024 budget, nag-file din ng petition si Senator Pimentel questioning the constitutionality of 2024 budget. Wala rin nangyari. So sana naman, hindi naman mawalang saysay itong petition na ito. Umaasa tayo na aksyonan kagad ito ng Supreme Court. Okay. Mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood sa ating channel. Nakakatulong tayo sa mga nangangailangan, lalo na ang Talaan Big Tribe ng Bukidnon. Nakakapagbigay tayo ng livelihood project at housing project sa kanila. Okay. So, ang ipakita kong video ngayon, yung Lakatan plantation o Lakatan livelihood project na namimigay tayo ng libreng seedlings, tinuturuan sila paano pag-alaga ng lakatan, namimigay tayo ng mga abono. So, salamat sa inyong suporta. Panoorin nyo ang video na ito. Ito na po ang tinanim ni Cesar na saging lakatan. Ito po ating bisitahin si Cesar. Cesar, maganda nga po. Nag-aabono kayo, Cesar? Oo, nagkabuno ko kay Nanay Ulan. Nag-ulan na. Nag-aulan? Oo. Oo. Nag-aabono ka kasi nag-aulan? Oo, nag-ulan. Oo. Kay mas maayo og ulan kay kuan, dali ra kuan ang abono. Matunaw. Natunaw, dali ra suyop sa saging. Ilang buwan na po, Cesar, sa pagtatanim ninyo ng saging lakatan? Kuan na. Kini nauna man ni iya, unom na ni ka bulan. 6 na po na buwan. Oo. Muban to apa sa ubos kay kuan katong dagan-dagan.
Oo. Anong buwan po si Sar na mamunga po ng saging ninyo lakatan? Sobra tuig. Mga kuan, mga isa ka tuig o isa ka bulang kaya gyud mamunga. Kuan naman kini mga unom na kabulan ato pa mga 7 karon nanay bunga ni. Ito po ang tinanim ni Cesar na saging. Ano po? Dahil marami ito. Ilan po Cesar ka ang tinanim mo na saging? Ilan lahat? 240. So 140. Oo, So marami. daghang gyud ni. Mm. Sa isang buwan, ilan po mag-aabono? Kuan, mga duami ka mag-abono sa sulod sa isa ka bulan. Duha sa isang buwan, kadalawa po mag-aabono. Oo. Ito po. Mga taba. Sa saging lakatan. Ano po, mayroon ka pa bang ibang tinatanim si Sar na anong tinatanim mo si Sar na kasama ng saging? Mais. At saka gabi. Marami yung gabi ni Cesar. Ito po. Gabi ni Cesar. Marami ito. At saka bingala. Cesar, anong masasabi mo dahil sa tuloy-tuloy na pagtanim ng saging at sa pag-aabono? Pasalamat ko unang-una sa Ginoo nga adunay nagtabang sa mua. Labi na ni Ma'am Teresa Tanyag nga maoy nagpadayon pag nagsuporta sa amua sa among mga abono. Ug salamat sad sa Ginoo nga isang pa og kuan nga ang among kuan padayon pun ang ulan diri sa amua. Sumuna tambok ang among saging kay padayon ang ulan ug padayon pud ang among pag-abono.